Nako, breaking news! Hanggang sa South Korea po, nakarating po itong banat ni Senator Rodante Marcoleta dito ka kay Pinky, no? Talagang binanatan talaga ng husto to si Pinky, no? Paano ba naman kasi, no? Mahal na mahal si Senator Rodante Marcoleta ng OFW. Isa ito sa mga nagpanalo sa kanya nung 2025, itong eleksyon nangyari na kaya siya naging senador, no? Bakit? May totoong pagmamahal na naramdaman sa kanya. Hindi tulad ng isa dyan, yung iba dyan, lalo na ibang isang senadora dyan, ha? In-interview, sabi niya, mahal ko talaga mga Pilipino. Mahal talaga, may talaga. Ibig sabihin, napipilitan siya. Nahuhuli ang isda sa bunganga, no? Di ba? Ulaan nyo sino yung senadora na yon. Mahal daw niya mga Pilipino. Mahal niya Pilipino, pero kung sa flood control, naapektuhan ng Pilipino, hindi siya nangingialam. Nangingialam siya nung nangialam si Senator Marcoleta na sabi pro-China. Doon siya, simpatya ng mga Pilipino ang mahal niya, hindi yung mga Pilipino, di ba? Ganyan din po si Pinky, puro publisidad, di ba? Kaya alam mo si Senator Marcoleta dito sa South Korea, talagang pinagkaguluhan siya eh. Ramdam mo, mahal siya ng mga OFW. Sa isang lugar lang yan, ha? Di ba? Oh, eto na, takot na sila. Kaya pala si Senator Rodante Marcoleta, ha? Talagang pinupuspos nila na masira ito. Bukod sa ito lang ang lumalaban ngayon sa korupsyon. At ito ngayon ang lumalaban sa katiwalian sa buong Pilipinas, walang ibang tao eh. Ha? Lalahatin ko na. Maski congressman, mga senador, iba pa. Walang lumalaban. Meron pa ba lumalaban? Sige, magkasayang sino lumalaban ngayon? Ha? Lumalaban sa gobyerno? Hindi. Lumalaban sa katiwalian. Sino ba? Ha? Nakaupo, opisyal ha? Sino? Wala na. Yung mga individual meron. Pero yung opisyal na ano, kasi nakakatakot eh. Opisyal ka, ikaw ay lumalaban sa korupsyon. Di ba? Siya lang natitira. Gusto pang ipatanggal sa pagiging senador. O, dyan kayo nahahalata ngayon. Dyan kayo obvious na obvious ngayon. Ha? Isang mama na malinis ang record, binagbibintangan nyo. No? Seso daw, itong mamang ito, maski daw kakilala niya, nakakaaway niya, nagagalit sa kanya kasi ugali daw ng Senator Marcoleta. Pakialam mo. Anong pakialam mo? Ha, bakit ikaw wala kang attitude? Wala kayong attitude? Ha? Ikaw ba wala bang kaibigan na galit sa'yo? Baka ka ikaw linggo-linggo nasa simbahan ka eh. Lahat ng kapitbahay mo ayaw sa'yo eh. Di ba? Alam mo, eto si Senator Marcoleta talaga, dito mo makikita talaga yung pagmamahal niya sa taong bayan. Ito, ipakita natin dito, bago natin pakinggan itong banat niya kay Pinky, ha? Dito muna tayo, tingnan natin to, iyan natin to, kaya no. Kasama niya po dito ang mga OFW. Dami po niya. Oh. Di ba? Oh. Talagang mahal na mahal si Senator Dante Marcoleta. Inggit na naman si Pinky nito. Wala ka nito. Oy, may mga ambassador ha. Iba-ibang ambassador ng bansa. Iba't ibang bansa napunta kay Senator Marcoleta. Di ba dapat sa tempore yun? Hindi. Hindi sa inyo. Kasi kayo, yung pinagagawa niyo diyang kalokohan nila ni Pepsi, hindi umuusad. Kita nyo? Marami pa po yan. At talagang makikita mo po dito talaga, talagang yung mga tao, sureball na eh. Pakinggan natin. Dito sa Seoul, South Korea. Salamat po. Salamat po. Glad to meet you po. Welcome in Korea. Daming tao dito, guys. Pinagkagulan si Senator Marcoleta. Duterte! 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 Big hip hop! Duterte! Grabe. Big hip hop! Duterte! Grabe. Big hip hop! Sige, palagay natin mali si Duterte, no? Mali sa kanya, mali. Pero tama ba? Nadalhin mo rito? Adalhin mo sa dahig? Hindi. Ha? Sabi ng isa diyang kongresista, dati nakulong na si Junel. Ha? Sabi niya, ngayon lang daw siya makakabawi sa mga Pilipino, ipaglalaban niya mga Pilipino. Bugok, hindi mo pinaglalaban ng Pilipino, naghihiganti ka. Ginagamit mo ang Pilipino. Junel, naghihiganti ka. Masama tong tao na to. Bakit? Ito ba ang pagkakatiwalaan nyo sa bayan? Punong-puno, galit ang dibdib? Ha? Hindi ka babawi sa aming mga Pilipino. Maghihiganti ka sa mga Duterte. Ginagamit mo kami mga Pilipino. Magkaiba yun. Ha?
Dapat di nyo inaano to eh. Hindi nyo kinukusunod. Yan ang mga yan. Puno ang galit ng mga to. Diba? Biruin mo, sige, let's say, mali si Duterte. Okay, let's say, pinakamasamang tao si Duterte. Sige na, sabihin natin. Tama ba, isuko nyo sa ICC? Kayo, nagkangulo lahat kayo, nagkaisa kayo? Isuko nyo yung matanda sa ICC? Ha? Hindi si Duterte, ilang beses ko ulitin sa inyo, hindi si Duterte ang sinuko nyo. Ang isinuko nyo, yung pride ng Pilipinas na matagal naming ininyatan. Na kayo lang ang dahilan kung bakit nababo yan. Diba? O ito, panoorin po natin si Senator Dante Marcoleta. Huwag natin palagpasin. Binanatan si Pinky na galit ng mga OFW sa South Korea dahil sa pinagagawa ng Pinky na to. Siguro, ang nakikita nila sa akin, tinik sa kanilang lalamunan. Tinik talaga sa lalamunan sila. Yan sinasabi ko, si OFW pa lang yan. Wala pa yung sinasabi ko dyan, malaking pader na kaya nyong banggain. Hindi nyo kayang banggain, sabihin ko sa inyo. Winawarning ako na kayo. Hindi ko naman kayo tiyatakot, no? Ang sa akin lang, ang pader na yun ay makatwiran. Nasa tama. Di ba? Wala namang masakitan dito. Wala namang gulo dito. Kayo lang mayroon ng kag-isip nun. Totoo po yun. Talagang tinik ako sa lalamunan nilang lahat. Tinik sa lalamunan talaga po, Senator Dante Marcoleta. Kaya nga ginagawa lahat na ng paraan ngayon para mawala lang ho kayo. Tama po, Hindi po salamat po. pwedeng hindi natin ilaban ang kapakanan ng bayan. Salamat po. Tingnan po ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. Nagkakagyera na po sa ibang panig ng daigdig. Dito sa bansang Korea, alam po ninyo, isang araw lang po ako, nagtanong-tanong ako eh. Alam po nila kung paano nila gagampanan ang tungkulin nila sa mamamayan nila. Hindi sila apektado sa supply ng langis. Hindi. Isang araw lang pero nakapag-adjust silang lahat. Alam po ninyo kung magkano na ang diesel sa ating bansa. Alam po ninyo lahat. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Kung magkano ang gasolina, alam po ninyo, hindi ko nasasabihin sa inyo. Wala silang plano. Nangyari ang problemang ito sa harap pa naman ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Makikita mo talaga pag yung vocal magsalita talaga, makikita mo sa isang tao, no? Talagang totoo yung sinasabi niya, real talk talaga, no? Di ba yung mga ganyan sila, Harold Respicio, yung mga nagsaseta sila, Eli San Fernando, na real talk, no? Iba talaga yung nagpapaka-plastic, yung mga pinklawan na senador dyan na, no? Naka-plastic magsalita, kayo mga Pilipino, mahal ko kayo. Iyon talaga ang aking nais, ipaglaban kayo. Hoy! Hindi namin maramdaman yan. Yung sinasabi mo. Iba yung sinasabi sa nararamdaman namin. Bugok-bugok. Di ba? Kaya po lalo tayong nahihirapan. Hirap na hirap po tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon, 18 trilyon na po. Tama po. Grabe. Hindi pa natatapos ang kanilang Grabe administration. pagmanakaw. 18 trilyon na po. Sabi, ang pinakamalaki utang niya kay Duterte. Ah, syempre, pandemic yun eh. Dumating yung pandemic kay Pangulong Duterte. Bakit di ka ba nakinabang doon? Pamilya mo, di ba nakinabang sa ayuda? O kumpitin mo, ilang Pilipino noong pandemic, binigyan ng tig 8,000 yata o 6,000. May ECQ, depende sa lugar ha. O iba, yung lugar mo, na-quarantine yung lugar mo. Yung buong Metro Manila, na-quarantine. Yung probinsya, quarantine. Ibinigyan ng mga tig 8,000 yata. Ako, nakakuha ko 10,000 eh. O, nakinabang ka doon ha. Sa kinuha yun. Utang ng kaban ng bayan yun, ha? Ano gagawin mo? Sa kukunin nyo, sa nanakawin ni Duterte yun. Sige nga. Ang laki-laki na utang ni Duterte kanya. Ha? Nakinabang ka doon. Isasoli mo. Isoli mo yung 10,000 ayuda ilang beses, ilang transyon na binigay. Sino nakakalala dito? Ha? O pati yung mga bigas na, yung mga city hall, di ba? O, pera ng siyudad yun. Pera din ng national yun. May abiso ang national. O, di ba? May mga dilatak, dala ka. Naglalabas pa tayo ng bangko. Naalala nyo yung mga bangko sa unahan? O, maglabas ng bangko dyan dahil may mga, ayuda na ipamimigay. Basta huwag kayo labas ng bahay, ha? Dyan lang kayo. O, walang trabaho, binigyan nito natin ayuda. O, sa kukunin yun? Bilyon-bilyon na pera yun. Ha? Yun ang ginamit, yun ang pinangutang ni Pangulong Duterte. Ngayon, ano pinangutang ngayon? Asang ginawa? Asang galing? Sige nga. Nangurakot pa nga eh. Partida pa eh. Kaya po, May utang, may maleta pa nga eh. Ayaw pa nga imbestigahan eh. Pakakawakan. ang pagpunta ko rito, magkukumustahan lang tayo eh.
Ayaw ko sanang magbalita sa inyo ng mga negatibong nangyayari. Hindi. Pero alam ninyo, kahit Tama ginawa nyo, kahit negatibo, okay lang. hindi ako magsalita. Ang gusto ko lang sana, kumustahin ko kayo. Kung pwede ko lang kayong yakapin niya, yakapin ko kayo. Alam ko po ang ginagawa ninyong kabayanihan para sa ating bansa. Alam ko po yun. Alam ko po kung gaano kasakit iwanan ninyo ang pamilya. Alam ko po yun. Tama. Ngunit sila, parang hindi nila. Parang hindi nila. Ngayon wala na siyang ginagawa. Kung hindi maghanap ng butas, tatanggalin daw po nila ako sa Senado. Subukan nyo. Na magagaya talaga sa inyo mga lahat ng tao niyan sa gagawin nyo. 'Di ba? Hindi makatwiran yung gagawin nyo. Biruin mo si Marcoleta, sose. Kaso yun, sige, kaso yun. Palagay natin kaso yun, Napakamababang dahilan yan, ha? Kumpara dun sa nangyayari ngayon, ha? Na ikukumpara mo sa si flood control tapos wala nangyayari, mas tatanggalin niyo pa si Senator Marcoleta sa ganung kababaw na dahilan kaysa doon sa napakalalim ng dahilan lahat ka ng Pilipino na nakawan, lahat apektado, ni suspended, ni patawag, ayaw yung tawagin. Di ba? Yan, natanggalin nyo, nakonterting kayo. Di ba? Saan ang katwiran nyo? Naghahanap po sila ng wala po siyang maibutas. Naghahanap ng butas. Isipin nyo, gumawa ng kasinungalingan. Gumawa ng splice video. Sabi ni Pinky, asan ang splice video dyan? Sinabi naman yan talaga yun Oo nga, sinabi niya talaga yun. Pero yung paliwanag, hindi mo pinaliwanag. Ang kulit ng bungo mo, Pinky. Pinaliwanag sa ito, Marcoleta, yung salitang give up, yun yung parang analogy. Diba? Sinabi ko na sa inyo yun Wala pinagkaibahan doon. Yung pagkain, takpan mo. Pag hindi, napapanis yan. Ayaw yung takpan. Itapon nyo na yan, pagkain na yan, kung ayaw yung takpan. Kasi pag hindi mo tinakpan yung pagkain, mapapanis talaga yun. Para mo nang ginibap yun. Kaya itapon nyo na lang yan. Anong gagawin mo? Itatapon mo ba talaga yun? Hindi. Palakot mo lang yun. Bluff mo lang yun na, ayaw mo ayusin yan. Ayaw mo ayusin pag-aaral mo. Ha? Tumigil ka sa pag-aaral mo. Yung bus na magulang, gusto ng magulang, tigil ka sa pag-aaral. Hindi. Masakit sa magulang, tumigil ka sa pag-aaral. Ba't niya sinabi yun? Porket narinig mo, itigil doon sa pag-aaral si Juan. Sabi ng nanay niya, masama nanay niya, pinapatigil yung anak niya sa pag-aaral. Hindi! Ano nila sa anak yun? Pangaral yun. Pangaral ni Senator Marcoleta sa mga opisyal yun na asikasuhin nyo yung KIG. Kung hindi, give up nyo na yan. Ayaw nyo, ayusin nyo. Gawin nyo na, para natin mag-give up. Ganon ang analogy. Wala yung bungo nun. Hindi kaya ng bungo ni Pinky ang kapasidad nun. Hindi niya kaya arokin yun. Hindi niya kaya arokin yun. Kaya ngayon, ginagawa niya, pininindigan niya, splash video, KIG, kakasuhan kita. Para lamang makagawa ng isang pangungusap na sinabi ko daw, ako daw, meron daw tayong teritoryo sa ating bansa na pinamimigay ko raw sa China. Naniniwala ba kayo doon? Hindi po. Hindi. Yan po ang ginagawa niya ngayon. Punta na siya ng punta sa mga Kita namin stasyon yun. na radyo, sa television. Sinungalingan. Sabi niya si Marcoleta, traidor yan. Siya po ang gumawa Traidor, sila ang traidor. Sila ang traidor. Oo, traidor yan. Kung hindi kayo, kung ba naman traidor, Pinky, ha? Dapat inimbestigahan mo to. Dahil ang tinraidor sa kalagayan namin ngayon, kaming mga Pilipino, pinagnakawang kami ng sarili naming kalahi na alam mo yun kung sino-sino yung mga yon. Ni-imbestiga, ni-patawag na gusto namin mga Pilipino. Alam namin niya may masusolo yung pera, dinakaw Yung maibsan man lang, yung katanungan na sa amin siya sagutin, na ipatawag yan, di yung magawa. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon di ba? O ayaw mo ipatawag, sino traidor ngayon? Ha? Sino traidor? Siyang gumawa. Traidor daw, pro-China daw. O sige, let's say, sabi natin pro-China si Senator Marcoleta. Anong pakialam mo? Anong damage? Wala. Ano naman kung pro-China ka? Kahit pro-India ka, pro-Japan ka, pro-America, pag sabay-sabay mo, so pro, lahat ng tao pro ka At least okay ka. Friendship ka. Relasyon mo. Yung sa Pilipina. Ha? Buhay Kristiyano ka, yung bungo na yon. Sige niya, anong kaibigan nun? Wala. Ipinagkakangulo niya Pilipinas. Di ba? Sa anong paraan niya pinagkakangulo ang Pilipino? Ha? Isa pag-iimbestiga, hindi niya magawa siya ang traidor. Inamong ko siya ng harapan. Harapan. Ayaw niya ng harapan. Ang gusto niya, doon lang siya sa television. Doon lang siya sa radyo. Pagkatapos sasabihin niya, Kasi sinungaling. lalaki
lalaki ako. Period. 20. Alam po ninyo, lalo na po kayo, mga kapapaisan. Yung lalaking lalaki, hindi niya na sinasabi. Ang lalaki, hindi na sinasabi yun. Hindi niya sinasabi. Malalaman mo na lang, malalaman, hindi magsasalita yan. Alam mo na, lalaki. Iba talaga pala salita ang reliyosong tao. Iba talaga. Iba yung salita ng isang taong palasimba, pala worship, yung tao lagi nasa laman, lagi na simba. Iba talaga manalita. Kesa yung nangangatwiran na ikaan niya, ba't ako magsisimba? May Diyos naman ako, sa bahay na lang ako, tatawag na lang ako sa bahay. 'Di ba? Iba yun eh. Alam mo, iba yun. Tama. Eh, ba't kailangan sabihin niya? Macho ako, sabi ko. Baklayo. Huwag 20. na ninyo sambasin. Gagawa siya ng lahat ng paraan para akusawan niya ako. Gagawa, mag-iimbento. Ayaw niyang humarap, pero mag-iimbento. Tama po. Ganun na po ang senador niya. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan niya. Kilala na namin. Gusto niyo ba sabihin ko yung pangalan niya? Kilala na po namin. Walang kwenta. Kilala na mga tao. Walang kwenta. Wala kang kwenta talaga. Oh. Napakasaya niyo po. Nakita ko ba yung lahat? Salamat. Huwag po kayong mawawalan ng loob. Laban lang. Huwag kayong mawawalan ng Daming pag-asa. tao rito guys. Si Tatay Digong nandoon sa The Hague. Ngunit, alam ko yung tao, kayo pa rin ang iniisip niya. Wala na ako nakilalang taong katulad niya. Ako po, sinadya ko rin puntahan siya doon para magpasalamat ako sa kanya dahil malaki po ang itinulong niya sa akin para manalo ako bilang senador. Nakiusap po ako doon sa ICC. Sumulat po ako. Sabi ko kahit ilang minuto lang, gusto kong makita yung dating Pangulo ng Pilipinas. Hindi po nila ako sinagot pero pinilit ko pa rin pumunta. Baka sakaling kung makita nila ako na nandun na ako, nakikiusap ako sa kanila, baka naman pagbigyan nila ako. Nakatalawang araw at kalahati po ako, nakikiusap ako. Ngunit ang sabi nila, magpipin po at tuntunin, hindi nyo naman po siya kamag-anak at hindi naman po kayo kasama sa kanyang legal team. Kaya pasensya na po, hindi nyo siya pwedeng puntahan. Napakalupit ng ICC na to. Masilaya na lang ilang minuto, ayaw nyo pa. Gusto nyo kamag-anak pa. Ang lulupit ng mga to. Di ba? Pahirap kayo sa damdamin ng isang tao. Nagsusulong kayo na against humanity crime kayo. Tapos masilip lang yung tao, ayaw nyo. Wala kayo sa katwiran, mga ICC na to. Di ba? Ano ba talaga kayo? Ano pinaglalaban nyo sa mundo? Di ba? Ang sabi ko ganito, totoo po, hindi ko siya kamag-anak at hindi rin po ako membro ng legal team. Ngunit, itong taong ito po, kailangan ko siyang makausap ng personal sapagkat ang taong ito ang tumulong sa akin ng napakalaki para maging senador ako ng aming bansa. Tama. Ayaw ko siyang sulatan, ayaw ko siyang i-text. Gusto ko masabi ko man lang na personal sa kanya. Kauli-ulian, nakikiusap ako sa inyo, sabi ko. Kung hindi ko man lang siya makausap at ayaw niyo kong pagbigyan, kahit na 5 minuto lang, makawalan ko lang siya, pwede ba pagbigyan niyo? Hindi nila ako pinagbigyan. Ito tuloy na matapang. Ito tuloy na matapang. Hindi yung isa. Nakahawak ka na ng barel dahil PMP chief ka o pulis ka. Akala mo ikaw na matapang. Ganun po ang nangyari. Pero hindi ako nawawalan ng loob.
Ang pinanalangin ko po, sana magtagal ang buhay niya. Amen. Sana makauwi siya. Yes. Para sa ganun, kahit sandali lang, magkita kami. Sabi ko sa kanya, President Digong, maraming salamat. Kagaya ng una tayong nagkita nung sinabi mo, ikaw ang nakipag-usap sa akin. Pinilit mo ako na lumaban ako bilang senador ng ating bansa. Nanalo ako, pinagbigyan kita. Ang sabi mo kasi, Dante, matanda na ako. Ang gusto ko darating araw, huwag sanang magtagal yung araw na yun, maging senador ka ng ating bansa. Oo, baka nga hindi lang senador ang sinabi ni Pangulong Duterte diyan eh. Ako duda ako hindi lang pagiging senador ang sinabi diyan. Malamang sinabi yan maging vice president ka ni Sara Duterte. At balang araw mawala si Sara, may edad na rin si Senator Marco to, malamang pwede na mga siguro mag-80 na siya noon. Maging presidente pa ng Pilipinas. Titino ang bansang Pilipinas. Di ba? Hindi. Oh, pwede. Si Trump nga, ilang taon na si Trump ngayon. Di ba? Naging presidente pa ng malaking bansa. Ito, last na ito eh. Mahalin mo ang ating bansa. Yan po ang bilin niya sa akin. Yan ang bilin niya sa akin. Alam ko po ang pagtitipon na ito ay kaugnayan sa kanyang araw ng kapanganakan. At nilalayo niyo rin na sana sa lalong madaling panahon ay bumalik ka sa ating bansa. Yes. Yes. Ganun po yung layunin ko. Nagkakaisa po tayo. Huwag kayong mawala ng loob. Darating ang araw po. May awa ang Diyos. Nakikita-kita tayong muli. Yes. Itama po natin ang lahat ng mali. Wala pong matatakot sapagkat ang ginagawa natin ay para sa ating bansa. Gumawa na sila ng gumawa, bahala sila sa buhay nila. Ngunit ako, mananatili akong magpapaalala sa kanila. Mali ang ginagawa nila. Kahit saan kami makarating, Mali kahit na. saan Totoo yan. kami makarating, lalabanan ko pa rin sila. Sapagkat kayo Tawatan, po, abusado. katulad po ninyo, kayo pong lahat na nagsasabit para sa ating bansa. Kailangan po natin ilaban ang karapatan nito. Ano man ang mangyari, kahit hanggang saan tayo makarating. Maraming salamat po sa inyong lahat. May salamat po sa inyong mga magulang po, na mga kaibigan. patuloy Sa taga- araw na ito, nakita tayo dito Daming sa tao. pagsalita. Salamat po, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Nako, maiinggit na naman po ang mga dilawan, mga kalaban si Senator Marcoleta. Inggit na naman po sila nito, malamang. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Di ba? Yung ginagawa naman si Senator Marcoleta, hindi naman para sa nakakaunawa sa kanya eh. Para din naman sa inyo to eh. Di ba? Hindi ganun si Senator Marcoleta. Ibahin nyo relihiyon niyan. Ang relihiyon niyan, hindi nagtuturo ng kasakiman. Ang relihiyon niya nagtuturo ng kabutihan sa kapwa, di ba? Inuusig nyo lang, di ba? Subukan nyo muna ang isang bagay, bago nyo sabihan ng isang dilata na hindi masarap, subukan nyo muna tikman. Ganun lang yun, di ba? Oh. Okay, maraming salamat po. May natutunan naman kayo sa talakayang ito. Marami naman kayong manghang at masustansyang pag-uusap at puno na naman ng kaalaman ang pag-uusap na to. Maraming salamat. Mag-ingat lahat kayo dyan saan man kayo sa panig ng buong mundo, mga OFW. Paalam sa inyong lahat.